Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Meron po mga nagtatanong sa akin mga kapatid kung bakit daw po hindi po ako naniniwala sa once saved, always saved. Kaya isa po itong dahilan kung bakit naisipan ko pong gawin ang video na ito. Meron po kasi mga grupo ng Kristiyano po na nagsasabi na ang once saved, always saved ay biblical. At meron din naman mga grupo ng Kristiyano na nagsasabi na hindi yan biblical. So sa video pong ito mga kapatid, samahan niyo po ako na tuklasin gamit ang lente ng Biblia at alamin po natin ng sabay-sabay kung ito nga po ba talaga ang tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. So ano nga po ba ang once saved, always saved? So mga kapatid, ang once saved, always saved o mas kilala sa acronym na OSAS or OSAS. Ito po mga kapatid ay isang doktrinang Kristiyano na tinatawag rin na eternal security or eternal salvation. Ito po ay pinaniniwalaan na ang isang tunay na Kristiyano o tunay na niligtas ng Diyos ay hindi na po maaaring mawala ang kanilang kaligtasan. Forever saved na raw daw po sila o permanente na po ang kanilang kaligtasan. So kailan po at kanino nagsimula ang once saved, always saved? Sino ang nagpasimula or founder po nito? Ayon po sa aking pananaliksik mga kapatid, si John Calvin po ang unang nag-preach or nagpahayag po ng once saved, always saved doctrine noong mga taong 1600 or 16th century. Ayon rin po sa aking pananaliksik mga kapatid, kabaliktaran po ang paniniwala ng mga early Christians sa pananaw na ipinalagana po ni John Calvin. Dahil po ang mga early Christians po ay naniniwala po sila na ang kaligtasan po ay maaaring mawala sa pamamagitan ng kasalanan or willful sin and yung pagtalikod sa Diyos or pagtalikod sa pananampalataya. So ngayon mga kapatid, pag-aralan na po natin kung ang once saved, always saved doctrine po ay talaga nga po bang biblical. So mga kapatid, isa po sa claim ng once saved, always saved ay ang nakasulat po sa Romans chapter 8 verses 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Sino daw po ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Hesus? Shall trouble, yung mga kapigatian, or hardship, yung mga kahirapan, or persecution, yung mga pang-uusig, or famine, kagutuman, or nakedness, or kahubaran, danger, or yung mga panganib, or sword, maging ng mga patalim, as it is written, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Higit daw po tayo sa isang mandirigma sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. For your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. So claim number 1 po ng once saved, always saved mga kapatid. Once saved, always saved daw po dahil wala na daw po makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, nabanggit po ba sa mga talatang binasa po natin ang kasalanan or ang pagtalikod sa pananampalataya or pagtalikod sa Diyos mga kapatid? Nasabi po ba dito na ligtas pa rin po tayo kapag pinili natin na tumalikod sa pananampalataya sa Panginoon o bumalik tayo sa putik ng kasalanan? Mga kapatid, ang context po nito ay hindi po tungkol sa salvation o kaligtasan, kundi tungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ay talaga naman pong wala po talagang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Pero ang hindi po binanggit dito mga kapatid, hindi po nangangahulugan po ito na maging ang kasalanan po ay hindi kayang maghiwalay sa atin or hindi tayo kayang paghiwalayin sa pag-ibig ng Panginoong Hesus ng kasalanan o maging ng pagtalikod sa pananampalataya. Never pong na-mention dito mga kapatid. So mga kapatid, does this passage give us a freedom to say na eternally saved na tayo kahit na piliin nating magkasala or mag-backslide? Or in other words, bumitaw sa pananampalataya? Hindi po mga kapatid. Hindi rin po nabanggit sa mga talatang ito mga kapatid na hindi tayo maihihiwalay ng kasalanan o maging ng pagtalikod sa pananampalataya sa pag-ibig ni Jesus. Ang binanggit po dito is yung mga present sufferings natin o maging ng kahit anumang mga nakikita natin. Wala pong mention dito po mga kapatid ng kasalanan or ng pagtalikod sa pananampalataya. Dahil hindi po yan ang tinuturo ng Bible mga kapatid. Kung totoo nga po talagang hindi tayo maihiwalay
ng kasalanan sa pag-ibig ng Panginoong Jesus, bakit pa po namatay si Jesus Christ? Bakit pa po siya bumaba mula sa langit? Bakit pa siya na Diyos na nagkatawang tao at inialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan? Kung totoo nga po ba talaga na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig niya, kung talagang itong once saved always saved po ay talagang Bible-based po talaga, hindi dapat po nung nagkasala pa lang po si Adan tsaka si Eva, hindi na po inialay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Dahil once saved, always saved na po, di po ba? Si Adan tsaka si Eva, kung sila po talaga ay ligtas na doon sa Hardin ng Eden, kahit na sila po ay nagkasala na, is always saved na po sila. Pero hindi po yun mga kapatid. Kaya po naparito ang Panginoong Hesukristo dahil ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo lamang mga kapatid ang magiging katubusan sa ating mga kasalanan at sa kasalanan ng buong sanlibutan mga kapatid. Sinasabi po sa Isaiah chapter 59 verse 2, "But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that you will not hear." Napakalinaw pong sinasabi dito mga kapatid, na ang kasalanan lang ang tanging makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Kapag pinaniwalaan po natin mga kapatid na hindi na tayo maihiwalay maging ng kasalanan o maging ng pagtalikod sa Diyos or sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, ay parang sinasabi natin na sinungaling po ang Diyos at parang sinasabi natin na binibigyan na tayo ng lisensya or permiso o pahintulot ng Diyos na okay lang na magkasala tayo dahil forever saved naman na tayo, dahil walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit na ang kasalanan. Mga kapatid, this is plainly unbiblical. This does not match with their claim dito sa Romans chapter 8, 35 to 39 mga kapatid. Kaya nasa inyo na po yan mga kapatid kung kayo po ay maniniwala pa rin po sa claim po na ito ng once saved, always saved. Claim number 2 mga kapatid, isa po sa pinanghahawakan na claim ng once saved always saved is ang nakasulat po sa John chapter 10 verses 27 to 30. Sinabi po doon, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one." So mga kapatid, pangalawang claim po ng once saved, always saved ay hindi na daw po mawawala talaga ang kaligtasan natin dahil wala pong makaaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, ang talata pong binasa po natin sa John chapter 10, 27 to 30 ay hindi po patungkol sa eternal salvation. Hindi po eternal salvation ang tinutukoy dito mga kapatid, kundi eternal life po. Ang tanong, magkaiba po ba ang eternal life at eternal salvation? Yes po. Ang eternal life po ay ang biyaya ng Panginoon. Ito po ang libreng kaloob ng Diyos o regalo ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Ito po ang ating eternal reward pagkatapos po ng ating buhay dito sa lupa. Wala po itong bayad at hindi po natin deserve ang kaloob na ito ng Diyos. Ang eternal life po mga kapatid ay walang katumbas na halaga. Kahit pagsamasamahin po lahat ng yaman ng mundo mga kapatid ay hindi po sasapat para mabayaran po ang buhay na walang hanggan. Dahil ito po ay libreng kaloob ng Diyos. Ang kailangan lamang po nating gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan ay magrepent, pagsisihan ng ating mga kasalanan at sumampalataya sa Kanya, magtiwala sa Panginoong Jesus na nabayaran niya na sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin ang kapatawaran at mamuhay tayo ng may takot at may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, napakalinaw po na hindi po eternal salvation ang itinuturo po dito sa talatang binasa natin sa John. Dahil ang salvation po mga kapatid ay ibang usapan po yan. Iba po yan sa eternal life. At ang Biblia po ay never pong nagtuturo po ng eternal salvation. Dahil ang salvation or kaligtasan po mga kapatid ay conditional. Nais man ng Diyos na maligtas ang lahat. Yes po, ayaw po ng Diyos na mapahamak ang kahit na sino man, sabi sa Bible. Kaya binibigyan niya ang bawat isa ng pagkakataon para makapagbalik loob at makapagsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus para sila po ay hindi mapahamak. In other words, para sila po ay maligtas. Ayaw po ng Diyos na mapahamak ang kahit na sino man. Ganun pa man, kahit na gustuhin man ng Diyos na maligtas ang lahat, kung ang tao na mismo ang nagre-reject, umaayaw o tumatalikod sa Diyos, ay maaari pong mawala ang kaligtasan po nila. Kaya ito po ang isa sa calling ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po sa Matthew 24 verse 13, "But he that endures unto the end, they shall be saved." So, hindi po eternal salvation ang itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus mga kapatid. Ang itinuturo po sa atin ng Panginoon ay enduring salvation.
Ito po ang salvation or kaligtasan na nagpapatuloy. Kaligtasan na nagtitiis hanggang sa huli. Kaligtasan na bumabangon kahit na tayo ay nalulugmok ng paulit-ulit mga kapatid. Kahit tayo ay nanghihina, tayo ay bumabangon muli at umaasa sa grasya at biyaya ng Diyos na tayo ay makapagpapatuloy sa takbuhing ito na inilaan ng Diyos para sa ating sumasampalataya sa Kanya. So wala pong eternal salvation na tinuturo ang Bible mga kapatid, kundi enduring salvation. Ang kaligtasan po na natanggap natin through our faith in Jesus Christ ay dapat nating panatilihin. Sabi ni Paul, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Pinanatili ni Paul, nag-endure si Paul until the end. Hindi siya huminto, hindi niya give up ang kanyang faith sa Panginoong Jesus. Nag-endure siya hanggang sa huli mga kapatid. Ang tanong mga kapatid, madali po ba ang buhay ng isang Kristiyano maging si Paul? Madali po ba yung naging buhay niya bilang mananampalataya ni Kristo? Dati siyang taga-usig ni Jesus Christ, dati siyang pumapatay ng mga Kristiyano katulad natin. Kung si Paul ay nabubuhay sa panahon natin, marahil ay inuusig niya na tayo or pinagpapatay niya na tayo mga kapatid. Ang tanong mga kapatid, naging madali po ba yung buhay ni Apostle Paul? Hindi po mga kapatid. Maging siya rin po ay nag-struggle din po sa kasalanan. Di po ba nung tayo hindi pa mga mananampalataya, yung kasalanan na ginagawa natin, yung pananalita na natin, yung napakabilis natin, napakadulas nating magmura, napakabilis nating magsinungaling, pero wala tayong nararamdaman na conviction na nagkakasala tayo, wala tayong konsyensya. Yes, alam natin na mali yung ginagawa natin, pero hindi natin nakikita yun, na kasalanan yun. Parang sa atin okay lang yun nung tayo wala pa sa Panginoon. Pero nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Di po ba simula po noon na tumanggap tayo ng Banal na Espiritu, sa tuwing tayo po ay nakakagawa ng kasalanan or nahuhulog tayo sa kasalanan mga kapatid, nagkukulang tayo sa mga bagay na kalooban ng Diyos na hindi natin nagagawa. Hindi po ba tayo po ay hindi komportable? Dahil na ang Holy Spirit po, sabi sa Bible, nalulungkot din po siya kapag hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kapag hindi tayo lumalakad sa pananampalataya mga kapatid. Kaya ang tanong mga kapatid, mahirap po ba talaga ang buhay ng isang Kristiyano, ang buhay ng isang mananampalataya ng ating Panginoong Yesus? Ang sagot po mga kapatid ay opo. Napakahirap po. Literal po na dumadaan po tayo sa makipot na pintuan, makipot na daan. Hindi lamang po ito nangangahulugan na yes, isa lang po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, patungo sa langit, kundi si Jesus Christ lamang. Isa pa po riyan is dahil sa mundong ito po na napaliligiran tayo ng mga taong namumuhay sa kadiliman, mga taong walang Diyos, mga taong makasalanan. Ang tingin po nila sa atin is tayo po ay threat dahil tayo po ang mga tagadala ng liwanag ng salita ng Diyos. Ayaw po nila na ma-expose sila mga kapatid. Kaya masama po ang tingin nila sa atin. Sila po ay galit sa atin. Gusto nila tayong patayin. Actually, pinapatay na nila po tayo sa kanilang pag-iisip pala mga kapatid. Yun bang parang nag-iisip sila na ayaw na nila tayong makitang nag-i-exist dito sa mundong ito mga kapatid. No wonder mga kapatid na sinabi ni Paul na para tayong mga tupa na malapit ng katayin mga kapatid. Dahil sa mundong ito mga kapatid, talagang kamumuhian tayo kapag tunay tayong sumunod sa Panginoong Hesukristo. It's either mahalin natin o mag-compromise tayo, i-compromise natin yung faith natin at maging kaibigan tayo ng mundo, o piliin natin ang landas ng matuwid, na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at kamuhian tayo ng mundo. Yes mga kapatid, napakahirap po ng ating pinagdadaanan, ngunit ang assurance po sa atin mga kapatid, rewarding po ang magiging dulo ng lahat ng ito mga kapatid. Dahil ang buhay na walang hanggan po ay naghihintay pong lahat sa atin. So kailangan po mga kapatid, wino-work out dapat din po natin ang ating salvation or kaligtasan through our faith in Jesus Christ, yung pang-araw-araw nating pamumuhay bilang mananampalataya ni Kristo. As we walk with Jesus day by day, nag-aabide tayo, nagpapasakop tayo sa Diyos, pinapasakop natin yung isip natin, hinahayaan natin na masaturate yung puso natin, yung ating pag-iisip, yung ating kalooban ng salita ng Diyos, ng kanyang presensya. Dahil kung wala ang presensya ng Diyos mga kapatid sa buhay natin, kung hindi na tayo mamumuhay sa pananampalataya, mamumuhay na lang tayo sa paggawa ng mabuti at hindi na tayo mananampalataya mga kapatid, ito po ay maghahantong po sa good works na lang po tayo nagtitiwala mga kapatid, at hindi na po talaga tayo nagtitiwala sa Panginoong Jesus
na siyang magbibigay sa atin ng tunay na bunga ng pananampalataya. Sinabi po ng Jesus sa John chapter 15 mga kapatid, that He is the vine and we are the branches mga kapatid. Sabi niya doon, as you continue reading the John chapter 15, sabi niya doon, if you remain in me. Yung word na if mga kapatid, this is a conditional statement. If you remain in me, kapag nanatili kayo sa akin, you will bear much fruit. So ito pong binasa po nating talata sa book of John mga kapatid. Itong claim po ng once saved, always saved, na walang makaaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Yes, this is very true mga kapatid. As long as you remain in the hands of God, walang makaaagaw sa iyo mga kapatid. Kahit naghihirap ka ngayon, kahit nagsastruggle ka, nagugutom ka, kahit marami kang problema, marami kang daladalang mga suliranin sa buhay, may sakit ka ngayon, may iniinda kang terminal disease, or may iniinda kang malaking problema ngayon, malaking dagok sa buhay mga kapatid, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon. Walang makaaagaw sa iyo kapatid sa kamay ng Diyos hanggat ikaw ay nananatili. Pero sinabi ni Jesus, if you remain in me. So maaari pong hindi na tayo mag-remain or hindi na tayo manatili sa Panginoong Hesukristo dahil yung word na if, this is a conditional statement. Maaari pong umalis tayo sa kamay ng Diyos, at no oras po na umalis tayo sa kamay ng Diyos, kinalimutan natin ang Panginoon. Yes mga kapatid, kahit isang oras lang na pinagbigyan mo ang nais ng iyong laman, ang pansarili mong nais, pinagbigyan mo at nahulog ka sa pagkakasala, maaaring matulad tayo dun mga kapatid sa foolish virgins mga kapatid, na nung dumating ang kanilang asawang lalaki, sila inadatnan ng Panginoon na hindi sila handa. So kapag i-claim natin na saved pa rin tayo kahit na magkakasala na tayo, kahit na empty na pala tayo, wala nang laman yung ating oil, wala nang anointing, yung Holy Spirit ginigrieve natin ng ginigrieve, kaya nawawala yung anointing ng buhay natin. Yung mga ginagawa natin is dead works na lamang. Wala nang buhay, wala nang pag-ibig sa mga ginagawa natin. Hindi na para sa Diyos ang mga kilos natin, hindi na natin ginagawa para sa Panginoon. Maaaring matulad tayo sa 5 foolish virgins mga kapatid. Pero dapat tayong maging wise mga kapatid, dahil dapat nating punuin lagi. I-check natin na dapat laging puno ang ating gasera, puno yung ating lalagyan ng oil, ng lampara, para patuloy tayong nag-iinit sa Panginoon. Yes, may mga times mga kapatid na tayo bumabagsak, nalulugmok tayo sa pagkakasala, nagkukulang tayo, nakukondem tayo ng kaaway. Yes, nangyayari po yan. Sabi nga po sa book of Revelation, for the accuser of the brethren day and night. Si Satanas po, inaakusahan niya tayo araw at gabi mga kapatid. Ngunit tayo po ay mapalad dahil meron po tayong Kristo na patuloy na nananalangin na mabagitan sa ating mga sumasampalataya sa Kanya, at patuloy na humuhugas ng Kanyang manaldugo sa ating mga karumihan mga kapatid. Ito po ang sinasabi ni Paul, na kapag i-finix natin kay Jesus ang ating focus, makakasigurado tayo mga kapatid na sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay madadatnan niya ng handa. Sa tuwing tayo ay nalulugmok, bumabangon tayo, nagre-repent tayo kaagad mga kapatid. Yung repentance na hindi yung sa iisipin natin na hindi, nagkasala ako, kaya kong baguhin to sa sarili ko. Hindi mga kapatid, hindi yun ang ibig sabihin ng repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, yung bumabalik tayo sa Panginoon, ano man yung nagawa nating pagkakasala, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon at umaasa tayo sa Kanyang grasya at habag, sa Kanyang kapatawaran, sa Kanyang kalakasan, na mabangon tayong ulit at mapagtatagumpayan natin ang mga tukso ng diablo upang hindi na tayo mahulog sa mga pagkakasala. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 18 mga kapatid, if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Sinasabi po sa Bible mga kapatid, ang righteous or ang matuwid po, the upright in heart, kahit na siya ay malugmok man, siya ay bumabangon ulit. And sinasabi po dito sa atin ni Peter mga kapatid, na tayo pong mga namuhay ng matuwid, yung katuwiran natin, this is an imputed righteousness. Yung righteousness na meron tayo mga kapatid, this is not a fruit of our good works or yung pagiging mabuting tao. Yung righteousness natin is the righteousness of our Lord Jesus Christ. Yung ibinibigay sa atin na hindi naman tayo deserve na tawaging righteous ng Panginoon. Dahil tayo sumasampalataya sa Panginoong Jesus, our God the Father sees us as righteous, as His child, as His holy ones mga kapatid. So, sinasabi dito mga kapatid ni Pedro na kung mahirap para sa isang matuwid na maligtas, how much more sa mga taong walang Diyos at sa mga taong makasalanan. So mga kapatid, maging si Peter po ay nakaranas din po ng struggle para makamit ang kaligtasan. Maalala po natin na siya po ay nung muntik ng malunod after niyang lumakad sa
dagat. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Jesus at siya ay naligtas. So, nung siya ay na-distract ng alon, ng kidlat, ng kulog, ng mga disturbances sa paligid niya, ng bagyo, siya ay lumubog. Pero hindi siya nanatiling lumubog, mga kapatid. Siya ay tumawag sa Panginoong Hesukristo. I think this is a perfect representation ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesus. Ito yung perfect picture kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. Lahat po tayo ay palubog na. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, "For you are dead." Patay tayo sa kasalanan, mga kapatid. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, biyaya ng Diyos sa atin, tayo ay binigyan niya ng buhay. Amen. Yung buhay natin dito sa kasalukuyang panahon, mga kapatid, ito ay buhay na inilaan ng Diyos, inihanda ng Diyos para sa ating sumampalatay sa kanyang anak, para mabuhay tayo ng banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Maaalala din po natin, mga kapatid, na nang itakwil po ni Peter si Jesus ng 3 beses, ano pong ginawa ni Peter? Nagrepent po siya. Kaya po siya ay naligtas sa bandang huli. So mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, bagamat mahirap po ang dinadaanin nating mga pagsubok ngayon tungo sa kaligtasan, huwag po tayong mag-alala dahil hanggat tayo po ay nananatili sa kamay ng Diyos, wala po makaaagaw sa atin sa kanyang kamay. 1 Corinthians chapter 1 verse 8, "He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ." How encouraging this is, mga kapatid, na habang nagpapatuloy tayo sa pananampalataya, mga kapatid, though meron man tayong mga times na sumusuway tayo sa Panginoon, nandyan yung pagdidisiplina ng Lord. Sabi sa Biblia, dinidisiplina ng Diyos, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga mahal, ang mga tinuturing niyang anak, mga kapatid. Yes, mga kapatid, biblical po ang pagdidisiplina ng Diyos, at ito po ay nararanasan natin kapag tayo po ay sumusuway sa Kanya. Maging si Apostle Paul sa Romans chapter 7, in-express niya po ang kanyang struggle sa kasalanan. Yung sinasabi niya po doon na yung mga gusto niyang gawin ay hindi niya nagagawa, at yung mga kinamumuhian niyang gawin, those that he hates, he does. Yun yung mga nagagawa niya. In-express niya din po yung kanyang struggle sa kasalanan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, we are not alone. Maging yung mga tinawag ng Diyos, si Apostle Paul, si Peter, bumagsak po sila, pero ang ginawa po nila, bumangon sila, nagrepent sila, bumalik sila sa Panginoon dahil alam nila na ang Panginoong Hesus lang ang makakapagligtas sa kanila. So ito pong pinag-usapan natin na once saved, always saved, mga kapatid. So kung ito po ay totoo, mga kapatid, edi dapat po nung si Peter po ay idinenay niya si Jesus ng 3 beses, kahit hindi siya nagrepent, ay dapat, kung naniwala si Peter na hindi niya kailangan magrepent dahil forever saved na siya, dahil nanampalataya na siya kay Jesus, edi dapat saved na po siya eternally. Pero hindi po, mga kapatid, di po ba? Bumalik po siya. Dahil sa tuwing tayo po ay lumalayo, it doesn't mean na saved pa rin tayo. Nawawala temporarily ang ating salvation. But oras na bumalik tayo sa Panginoon, nandun pa rin ang habag at awa ng Diyos. Sabi sa Lamentations, Book of Lamentations, sabi doon, "Your mercies never come to an end. They are new every morning." Mga kapatid, ang habag at awa ng Diyos ay bago bawat umaga. Purihin ang Diyos, mga kapatid. How wonderful our God is talaga, mga kapatid, dahil patuloy niya tayong binibigyan ng kanyang kabutihan. Napakabuti ng ating Panginoon, dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi man tayo karapat-dapat, hindi man tayo kamahal-mahal, mga kapatid, dahil may mga times pa rin na lumalayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Nandyan pa rin, mga kapatid, ang Panginoon para tanggapin tayo oras sa bumalik tayo sa Kanya. Dapat po nating tandaan, mga kapatid, na may free will pa rin po tayo para umalis sa kamay ng Diyos. Hindi po tayo naging robot nang maligtas po tayo, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na naligtas na po tayo ay para po tayong robot na control na ng Diyos ang buhay natin. Ang free will po natin, ang freedom of choice, freedom of decision, mga kapatid. Kaya nga po, isa sa prayer ni Jesus is, "Your will be done on earth as it is in heaven." Dahil ang kalooban natin, mga kapatid, ay against sa kalooban ng Diyos. Kaya lagi nating hinahanap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Claim number 3, and this is the last, mga kapatid, is ang nakasulat po sa 1 John chapter 5 verse 13. Sabi po dito, "I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life."
So another claim po ng once saved always saved mga kapatid ay hindi daw po tunay na naligtas ang mga nagkakasala pa. Hindi daw po tunay na naligtas, dahil kung tunay na naligtas daw po ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, ay dapat hindi na daw po siya nagkakasala. Ngayon mga kapatid, ito po ba talaga ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Ano po ang kasalanan mga kapatid? Ang kasalanan po ay resulta ng pagpili natin na mahulog sa tukso ng dyablo. Ang tanong mga kapatid, maaari pa po ba tayong matukso ng dyablo? And the answer to that is very, very yes mga kapatid. Even Jesus po, si Jesus po in attempt, tinukso din po siya ng kaaway. Sabi po sa James chapter 1:13-15, when tempted, no one should say, God is tempting me. So kapag tayo po ay natutukso na gumawa ng kasalanan, na gumawa ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, huwag daw po natin sasabihin na God is tempting me, for God cannot be tempted by evil. Ang Diyos na po ay hindi matutukso ng kasamaan, or does He tempt anyone? Hindi po nanunukso ang Panginoon, ang Diyos. Si Satanas lamang po ang gumagawa nito mga kapatid. But each person is tempted. Tayo daw po ay natutukso when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Tayo daw po ay natutukso or nahuhulog sa pagkakasala mga kapatid kapag sinusunod natin yung ating mga masasamang nais. Kapag yung pansariling nais natin na hindi align sa nais or kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, dito daw po tayo natutukso at nahuhumaling at nagkakasala. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. After daw po nating naisin na gawin yung isang bagay, natutukso na tayo, nahuhumaling na nahuhulog na tayo sa nagawin yung isang bagay na ito. It gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So, hindi po pwedeng mga kapatid na kapag tayo nagkasala po ay wala pong kamatayang naghihintay. Sabi po sa Roma 3:23, alam ko po na narinig na po natin ang Roma 3:23, nang tayo po ay naligtas mga kapatid, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, or for the wages of sin is death. So, does it mean na kapag nagkasala tayo ay saved pa rin tayo? No. Sin equals death. Mga kapatid, merong kamatayang naghihintay sa bawat pagkakasala mga kapatid. At yung kamatayan na yun mga kapatid ay impyerno. Ito po ay apoy na naglalagablab para sa mga makasalanan. Kaya mga kapatid, hindi po sapat na basehan o sabihin natin na saved na tayo kahit na po tayo ay nakagawa ng kasalanan. This is a lie mga kapatid. This is a deception mga kapatid. Huwag po tayong padadaya sa kaaway. Ang kaaway po ay siya po ang deceiver. Siya po ay eksperto sa pagsisinungaling. Sabi po sa Bible, He is the father of all lies. Meron pong dalawang uri ng kasalanan mga kapatid. Ito po ay ang sin of commission o paglabag sa kautusan ng Diyos, or mga nagawa natin na kasalanan sa mata ng Diyos. And then the other one is the sin of omission. Ito po ay ang pagpalyan natin na magawa yung isang bagay na mabuti. Sabi sa James chapter 4:17, anyone then who knows the right thing to do and fails to do it commits sin. Kapag alam natin na yung isang bagay ay tama or matuwid at hindi natin nagawa, tayo po ay nagkakasala mga kapatid. Mula nang masumpungan natin ang pag-ibig ni Jesus, we find ourselves struggling with our fleshly desires na humahantong sa pagkakasala. Ramdam natin na nagigrieve ang Holy Spirit kapag nangyayari yun sa atin mga kapatid, di po ba? Kaya nagre-repent tayo agad mga kapatid at humingi ng tawad sa Diyos. After that, humihingi tayo ng patnubay at kalakasan sa Diyos para mapagtagumpay natin ang mga tukso ng dyablo sa ating buhay. Mahirap po ang laban natin mga kapatid, pero sa biyaya ng Diyos, nagiging magaan at tuloy-tuloy ang ating pagtakbo sa pananampalataya. Araw-araw may binabago ang Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Pag nagmamatigas tayo minsan, dinidisiplina niya tayo. Masakit po ang disiplinahin at paluin ng Diyos mga kapatid. Ngunit ito po ang nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po. Hebrews chapter 12:6, because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. Hindi po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala mga kapatid, kundi po tayo ay nagpapahugas sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus at sinisikap nating lumakad sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesus upang tayo po ay mamuhay ng banal at matuwid sa kanyang mata. 1 John chapter 3 verse 8,
Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala ng dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. James chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Hanggat nagpapasakop tayo sa Diyos, hanggat nananatili tayo sa kamay ng Diyos, sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, mariresist o malalabanan natin ang kaaway, ang dyablo, si Satanas. Pero once na dumaan tayo sa mga pagsubok, nang hina tayo at di agad tayo nakapanalangin, dito tayo pinapatumba ng kaaway sa kasalanan, mga kapatid. Babalot na naman ng kahihiyan at guilt ang puso natin. Ang masaklapan nito, mga kapatid, ay mas lalo pa tayong inilulublob ni Satanas sa kanyang paninisi at panghuhusga sa ating pagkakasala, mga kapatid. Pero di tayo nananatili sa ganitong kalagayan, mga kapatid. Tumatayo tayong muli sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at nagre-repent tayo sa mga kasalanang naglalayo sa ating fellowship sa Panginoon. And at the same time, nawawala ang pag-asa nating maligtas, mga kapatid. Alalahanin natin yung sinabi ni Jesus, sino mang manatiling tapat, matatag hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sino daw po ang maliligtas? Ang manatiling tapat at matatag hanggang wakas. So this is a calling to endure, mga kapatid. This is not a calling to be at peace or to be at home, to be comforted by the saying now, once you are saved today, you're forever saved. Proverbs chapter 24 verse 16, for though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. Ang ating pagbangon sa pagkakalugmok, mga kapatid, ay hindi self-righteousness, kundi ito po ay patunay ng pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus. Bumabangon tayo at lumalapit muli sa Diyos dahil alam nating siya lang ang makapagtutuwid at makapagbabago sa ating mga landas, mga kapatid. Kasama sa ating pagbangon ang sakit at lungkot sa kalooban, dahil alam nating hindi nalulugod ang Panginoon sa karumihan o sa kasalanan. Ang ating pagbangon ay tanda na tayo ay nagtitiwala sa Diyos, na siya lang ang may kakayahang maglinis sa ating mga kasalanan at gawing matuwid ang ating landas. Let us keep the good fight of faith, mga kapatid. Let us keep the faith hanggang sa matapos natin ang takbuhin ito na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa ating nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. This is what Jesus calls enduring salvation. Hindi po eternal salvation ang solusyon. Ang solusyon po sa atin na mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo na nagtataglay ng banal na espiritu ng Panginoon. We have to endure, and there's no such thing as eternal salvation, mga kapatid. The Bible doesn't prove that. Panghuling paalala na lang po, mga kapatid, na sa mga huling araw pong ito, mga kapatid, napakarami pong gagamitin ang dyablo para pumadaya maging ang mga elect. Even the very elect will be deceived, mga kapatid. Kaya mag-iingat po tayo na tayo po ay malilang ng kaaway. Kaya po kinakailangan po, mga kapatid, na ang dapat po maging first hand source ng ating faith is ang Bible. Dapat po Biblia po ang pinakabasihan ng ating or pinakapundasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya kayo na lang pong humusga, mga kapatid, kung ang shinare ko po sa video ito, mga kapatid, ay totoo nga po ba talaga or hindi. At ini-encourage ko po kayo, mga kapatid, na dapat alam ninyo, mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag niyo hayaan na malamangan kayo o maisaan kayo ng kaaway ni Satanas, gaya ng mapaniwala kayo ng isang doktrinang ito, mga kapatid, na ang Biblia mismo ay hindi nagsasabi. Sinabi ba talaga yan ng Bible? And then unfortunately, napakarami pong mga Christians sa po ang napaniwala po at na-deceive ng isa sa false doctrine po na ito, mga kapatid, na pinasimula ni John Calvin. Kaya, mga kapatid, magbasa po tayo ng salita ng Diyos, and we have to test every spirit. Even me, mga kapatid, test everything that I have said in this video. I-test po ninyo, check for yourself, compare, study for yourself. Wala pong masama, mga kapatid, na pag-aralan po ang mga bagay kung feeling po natin is nako-condemn tayo, kasi hindi ko po kayo kinokondemn, mga kapatid. Mahal ko po kayo, kaya po sinishare yung mensahe pong ito, mga kapatid. Huwag niyo pong isipin na hinuhusgahan ko kayo or parang feeling ko nagmamalaki na ako. Hindi po, mga kapatid, because I care for you. Sinasabi natin na sharing is caring. Yes, mga kapatid, pinapaalalahanan natin ang bawat isa. Kung meron mang nakakalimot, kung meron mang naguguluhan, nalilito, binibigyan natin sila ng paalala, pinapaliwanagan natin sila at ini-encourage natin sila na sila ay mahila or mamagnet ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya hanggang dito na lamang po, mga kapatid, ang mensaheng ito. Nawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon, at anuman po ang mga
subok na inyong pinagdaraanan, I pray in the name of Jesus na pagpalain kayo, lagpasan nyo ang pagsubok na yan. Kung sino man ang nagkukulang, declare, Jehovah Jireh, our God is a God who provides. Our God is a God who heals. Sino man ang may sakit sa pangalan ni Jesus, I declare healing. Receive healing. Isaiah 53 verse 5, by His stripes, you are healed. Magaling ka na kapatid. Nagaling ka na ng iyong pananampalataya. Salamat Panginoon sa mensaheng ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Hanggang sa muli po. Paalam.